Kasi ang kadalasan dyan is, makukulit kasi kayo, bawal nga dyan eh. For example, di ba, nangungutang ka lang sa Bombay, nangungunan ka ng mga pagkain, at tinda pagdating ni Kenny, bigla lang ang hablutin. Maraming business talaga na lumaban sa mga clearing operation. Tingnan sa point na mo. Diwata, uumpisahan ko na makatulong sa'yo kahit paano bibigyan ka ng 30,000 pesos. Ay, alam mo, madam, nagjo-joke lang talaga ako. Sabi ko, gusto ko tikman yung pagkain. Pwede naman, madam, kung mahilig ka ng pagkain kalye. So, o, syempre naman, bakit naman ba? Basta Pilipinong pagkain, gawa ng Pilipino. Ang alam ko kasi kumakain ka sa mga Shangri-La, sa mga... So maraming salamat. No, ngayon naman Diwata Paris naman. So maraming salamat sa iyo. Ano ba gusto nyo? Ano gusto nyo kainin? Tara, pila na tayo. May challenge ka ba kay Diwata? Huwag mo na papilayan si madam. Bigyan mo na lang siya ng chicken at saka yung siyempre yung overload para matikman niya lang. Tikman mo lang kung kaya mo. Paano mo nalaman na favorite ko chicken? Dati kasi ako manguhula. Si Madam actually talagang mukha akong manok. Yung favorite ko lahat na luto ng chicken. Adobo, prito, lahat. May pila din yan si Ma'am. Oo, hindi naman ako. Batang San Andres yan. Batang San Andres, Bukid, Maynila. Okay. Na dating nakapaka pag naglalakad. Diwata, marami nagtatanong. Ako sabihin kung saan ako nanggaling. Diba? May nagtatanong, payag ka ba daw na mag-franchise sa Maynila? Ay, why not? Diba? Kung may pagkakataon talagang gagawin ko talaga. Kasi alam mo talaga, yung mga pangarap ko talaga, ma-expand pa yung Diwata Paris over to. Magkaroon ako ng mga branches sa Manila, sa buong Manila, sa NCR. So yun talagang plano ko. So bakit hindi, diba? Ay maganda sa Manila, maraming tao dyan. Maraming isla dyan. At saka nandun si Madam. Para supportahan ako, di ba? So yun pa lang, sigurado na ako na pag nagpisto ako sa Manila, may kakampi na ako, di ba? Hindi ka i-clearing. Di ba? Hindi ka na i-clearing. May pagtanggol sa mga basher. Si Madam, sa bayan. Papapistohin ka na sa gilid ng City Hall. Parehas kayo wasay. Ako bandang Northern Samar. Hindi, si Ma'am. Di ba? Basta wala yung mahusay doon. Siyempre. Tsaka kailangan doon na tayo sa kamatuhanan. Tama. Panunghayan, pagsikapan, yun naman ang o baka naman mga gutom na kayo. Oo na, kain na. Kasi naabala din natin si Madam. May challenge ba kayo? Magmumukbang si Madam. So ayan, kuhanan mo na lang si Madam doon para tignan mo na rin siya. Hindi ako nasa market. Hindi, sandali lang. Meron akong question sa'yo. Bilang isang Pilipino, maraming mga vendors ngayon na laging naapektuhan ng clearing operation. Ito naman tinatanong ko. Oo, sige. Ano ba yung masasabi mo advice mo sa kanila? Then syempre ako nakita ko yung iba nawawala na ng Ako kasi bilang, sige. Ako kasi bilang isang street food vendors na nasa kalsada lang. Ang tawag kasi sa amin before is illegal vendor. So ngayon, napakahirap ang buhay ng isang vendor na basta na lang kiniklearing. Kasi ako talaga, maraming business talaga na lumaban sa mga clearing operation. Na ang nangyayari kasi pag may clearing, lahat ng maabutan nila kinukuha. For example, di ba, nangungutang ka lang sa Bombay, nangungunan ka ng mga pagkain, at tinda pagdating ni Kenny, bigla lang ang hablutin. Tapos yung mga paninda nyo, nagkatapon-tapon, hindi mo na pagkinabangan. Tapos yung mga lamisan nyo, mga payo, wala na, hindi na babalik yun. O hindi na babalik, nakukuha naman, pero minsan sira na kasi naghahatakan kayo sa dami ng tao ng clearing operation. So madalas mangyari sa akin na experience ko talaga. So kailangan talaga natin siguro, mayroon isang tao talaga na sumuporta sa mga vendor talaga na nakaupo sa gobyerno na lumalaban naman ang patas na pamamaraan. Kasi napakahirap ko bilang isang vendor yung naranasan ko. Hanggang ngayon naman ngayon kasi on process pa lang yung permit natin. So pero magkakaroon na tayo soon. So napakahirap talaga. Sana naman yung mga taong lumalaban ng patas sa pamamaraan katulad ng mga vendor na nagsusumika para makaon sa buhay. Sana ang panalangin ko na kahiling sana na magkaroon talaga ng batas na tulungan yung mga tao. Kung hindi man doon sa pwesto nila, mabigyan ng pwesto para sa tamang lugar o para hindi naman sila nai-stress, hindi kami nai-stress kung saan kami maglalatas, kung saan kami pupunta, kailan kami clearing, di ba kailan kami tatakbo. Yung mga gano'n, yung maging komportable ang lahat. Yung sana ang panalangin ko na magkaroon tayo ng batas na gano'n para suportahan ang lahat ng vendor na nasa kalsada, maliliit. Kasi base sa experience ko talaga napakahirap ng sitwasyon na ganyan. Mabuti nga talaga ako, talagang naging mindset ko talaga dyan is mag-ipon. Kasi ang daming business ko na clearing na malulugi ako ng
matangay yung ilang lamisa ko, Eh, ilang hirap pa naman upuan ko, ilang bumawi. payong ko, tapos yung mga paninda ko na binili ko, kaluluto lang, nagkatapon-tapon, hindi mo naman pwedeng pulutin yan ulit, tapos i-serve mo sa mga customer. Automatic na yun, nalugi ka na doon. Plus, sasahod ka pa sa mga taong tumulong sa'yo magligpit, lahat yun sinasahuran. Kaya pag nangyayari yan talaga, napakahirap. Ang laki ng lugi talaga ng isang namumuhunan. Eh, mabuti na lang kamo talaga, mabait lang si God kasi nung mga time na yun, may ipon na tayo konti. Kaya nagtuloy-tuloy dahil pag natangayan tayo ng payo, nakakabit tayo ulit. Eh, paano nga kung dumating sa point na ngungutang tayo sa Bombay? Paano tayo makakahulog? Paano natin mababayaran? Paano tayo magsisimula ulit? Wala namang papautang sa atin kasi yung utang pa nga natin, hindi pa bayad, tapos mangutang naman tayo ulit. So, napakahirap talaga, kaya sana magkaroon talaga tayo ng yun nga. Actually, yan ang isa sa mga isusulong ko na programa na matulungan yung mga vendors na sila magkaroon ng maayos. Yeah, o magkaroon tayo ng vendor party list or lahat na nakaupo talaga na sumusuporta sa mga Paano aasenso ang kasi siguro hindi natin tutulungan? Siguro naman nakita nyo kung paano ako magipagbaldagulan sa mga clearing. Lagi akong viral na ganun. Kawawa talaga. Kasi dito pa naman may parang may mga palakasan. Yung iba, dahil malakas sa ganito ganyan, may kakilala. Basta parang gusto ko maging patas lang sa lahat. Maging pantay-pantay yung tingin. Supportahan lahat ng mga vendor na lumalaban nga ng patas kumara. Kasi ito lang kami tulungan. Kasi ito lang kami. Pinapaalis nyo kami, hindi kami mapaalis, hindi kami maalis kasi makulit kami. Kasi nga, dito lang kami nabubuhay. Ito lang ang source of income namin. Paano pag hindi na kami nagtinda, kahit na bawal, paano kami kakain? Bibigyan nyo ba kami? Di ba yun ang gusto kong maintindihan ng karamihan? Kasi ang kadalasan dyan is, makukulit kasi kayo, bawal nga dyan eh. Ganun na lagi ang pambato. Oo nga, bawal nga. Pero paano kung may anak ako, paano kung 10 kami umaasa, pinagbawalan nyo kami ngayon, paano na kami kakain natin, mamatay na kami, bibigyan mo ba ako ng pangkain para suporta namin? Kaya yung iba na hindi makulit talaga dahil, pero kung mabibigyan mo kami ng pisto, tamang lugar, di ba? So bakit hindi? Kung saan maghanap buhay kami ng maayos, ng walang gusto. So yun ang gusto kong malaman din siguro ng mga nanonood na mga nakikinig, di ba? So yun talagang number one. Base lang ito sa mga karanasan ko kasi natagal ko din naging vendor, talagang napakahirap ang sitwasyon na gano'n. Napakahirap. Kung saan ka lulugar, di ba? Kung saan ka lang pwede. Dumating na sa point na kaya nga, Diwata, uumpisahan ko na makatulong sa'yo kahit paano bibigyan ka ng 30,000 pesos. Ay, maraming salamat madam! Samang-tama, sabi ko nga talaga, si madam talaga hulog medyo ng lahat. masikreto kasi madam, bibigyan kita ng 30,000, harap-harapan na. Alam mo, madam, nagjo-joke lang talaga ako, pero Diyos ko akin ito. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Pilipino ay walang pinipiling dapat tulungan, kundi dapat pag nakita natin na nagsisikap, tulungan natin dahil ito lang yung paraan para lahat tayo makaangat. Ang hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo ay mahalaga, pero yung bawat pawis at dugo na pinuhunan ng isang vendor dapat naman makinabang din sila para sa kanilang pamilya. Kaya maraming salamat kasi isa kang inspirasyon at para sa 100 na kakain dito, ililibre ko na kayo. Oh my God! Maraming salamat din sa iyo, madam. Katagbibiro lang talaga ako kanina, mangungutang ako. Pero alam ko naman marami kang pera katanggapin ko. Maraming salamat talaga. Sa 30,000 talaga. May pera na ako, may pandagdag na ulit akong puhunan. Para sa 100 na kakain na, libre ko na. Ayan! Kaya palagpakan naman natin si madam. Maraming salamat sa iyo, madam. Nagugulat na. Pero di ba sabi mo nga? Diba? Kaya yan ang sinasabi ko na dapat magtulungan tayo, huwag maghilaat. Si madam tinulungan ako. Sana ganun din kayo. Tulungan nyo din yung iba, kapwa natin na talaga lumalaban naman ang patas sa pamamaraan. Diba? At syempre lahat ng mga vendors gusto ko rin tulungan. Madam, Huwag kayo mag-alala ng bibigay at magbibigay po ko ng oras para makausap po kayo at isa po sa paraan ko po, hindi naman kailangan nasa politiko palagi isang tao hindi kailangan nakatungtong ang paa sa lupa para maramdaman natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong at isang Pilipino. Magandang hapon din sa inyo. Sana makakain na ako. Oo nga, sige na, magmadali na Kasi meron na akong tubig.